Hello everyone! So for today ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano tayo makakapag-install ng Globe One app. Pupunta lang po tayo sa Google Play Store natin at itatype natin ang Globe One or Globe One app. Ito na po ang lalabas at dahil nga installed na ako, i-open ko na lang po ito. Pero sa inyo na hindi pa nakapag-install, ang kailangan nyong gawin ay hintayin lang ito na ma-install. Saka nyo ito i-open. Then create an account. Tapos, ilalagay naman natin ang number na gusto nating ma-connect dito sa Globe One. I-click po natin ang continue at lalabas dito yung OTP na kinakailangan para ma-verify natin kung tama ba yung number na inilagay natin. Once ma-receive po natin ito, i-click lang natin yung allow at dito naman po tayo mapupunta sa pag-set up ng PIN natin. Guys, wag po natin itong kakalimutan dahil ito na po ang password na gagawin natin sa ating account. Mapapansin po natin ito, before you create your account, please agree to our terms and conditions. So, i-click lang po natin ng agree, pero make sure na nabasa po natin ang Data Privacy Act at yung privacy policy na mayroon sila. Kapag okay na po yan, i-click na po natin yung agree. Sa pag-login po ng account natin, pwede natin gamitin itong fingerprint authentication. Pero sa case ko, i-skip ko muna po ito. Ayan na guys, welcome to Globe One. So dito, hinihingi niya po ang nickname natin. Kaya ilagay lang natin ang nickname o kung anong short name na gusto mong mailagay para mas madali po nating matandaan. Okay, let's go! This will only take a moment at heto na nga po, pupuntahan naman po natin itong profile account natin at mapapansin po natin dito na kailangan nating i-fill in itong mga details na iba pa. Like sa profile details, hinihingi po dito ang nickname, email address, primary contact number, ang title po natin, kung Mr. ka ba, si Mrs. or si Miss, bahala na po kayo maglagay dyan. At ang full name natin. First name, middle name, at last name. Hihingin din po pala niya dito ang birthday natin. Sa paglagay po ng birthday, i-click natin yung arrow sa taas, pabalik kung anong year ka ipinanganak, saka po yung date, and then click natin ang OK. Tapos sa address line 1, ilalagay po natin ang house number natin o kung saan tayo nakatira. Address line 2, kung anong apartment ka or subdivision, ilalagay mo dyan. Ang street ng inyong barangay or ng inyong lugar, kailangan tama po ang nakalagay. Ang province, state, i-click lang po natin ang arrow down at automatically lalabas na po yan dyan. Ang city at municipality, kung saan kayo naka-area, of course, kasama din yung barangay, ilalagay na rin dyan at ang zip code. Kung hindi po natin alam, pwede po natin itong i-research. Saka naman po natin i-save ang changes pag okay na. Kung sakaling nagkamali po tayo sa typing, pwede po nating balikan yan para ma-edit ito at isi-save lang po natin palagi ang changes. Punta naman po tayo dito sa privacy dashboard natin. Dito na natin pwedeng ma-change ang password or ang ating biometrics kung gusto mong i-login ito gamit ang biometrics o yung tinatawag na finger authentication. So, ayun guys, na-set up na po natin successfully ang ating account sa Globe One. At ayan, pwede na po nating i-browse ang iba pang features na mayroon dito. Kung gusto nyo pong ma-set up or ma-link po ang inyong mga GCash account sa ating Globe One, panoorin nyo po ang next video na i-upload ko. Para po ito sa mas easier transaction at maraming gamit sa app na ito. Yun lang guys for today. Magkita-kita po tayo sa next video. Don't forget to like and subscribe para ma-notify ka sa iba pang tutorials na i-upload ko. Thank you everyone and see you there.